I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. But anyway guys, meron tayong breaking news update. Alam po natin ito, no? Ay pinadeport papuntang Pilipinas. Pinadeport ng bansang Amerika dahil nakakulong ito doon. Ngayon, mga kababayan, dumating siya sa bansa nung Saturday ng gabi. No, kinabukasan ng Sunday evening ay umalis din. Papuntang Kuala Lumpur, Malaysia. Bakit? Ito, basahin po natin ha. Ito courtesy po ng News 5, Garma to testify versus Duterte in the ICC. Goes. Ito na, mga bes. Yan ang sinasabi natin eh. Magkikita sila sure ng kanyang dating boss. Isa pa, sabi ni Montulpo, yung kapatid ni Senator Erwin Tulfo, na si Garma at saka si Digong ay dating mag-boyfriend. Magkasing irog, ika nga. Pinayagan si dating Philippine Charity Sweepstake Office PCSO General Manager and retired Police Colonel Lorena Garma na lumabas ng bansa upang tumistigo laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, which is ang ICC, sabi ni Department of Justice, DOJ, Secretary Boyeng Remulla. Ayun. Ayan ang sinasabi natin. So ibig sabihin, mga bes, talagang pala siya, maikukulong din talaga siya dito. Kanya lang, hiniling yata ng ICC, ayan, na magte-testify siya against the former president. Ang pinaka-exciting dito is kumbaga si Mr. Las Cañas at saka si Matubato or si Asierto, baka kasama po yun sa witness doon na tatayo. Naku po. Siyempre ito pa, dagdag si Garma na titistigo sa laban sa dating Pangulo. Ewan ko na lang. Baka hindi na makakalabas ng dahik si Digong. Doon na yan, makukulong mabibigat ang mga testimony nito, mga bes, Garma. Lalo na po si dating pulis Las Cañas. Lalo na yun, hitman niya. Alam niya ang kalakaran. O, di ba? Doon pa lang tagilid na si Digong. Kaya wag na kayo umasa, mga DDS. Ayan, tuloy. Matatanang si Garma ang nagsisiwalat sa House Quad Committee ng umano'y reward system at drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo yun. Naka-on record yun, guys, for sure, nung that time kasi, sa Quadcom, for sure, nakamonitor ang ICC. Baka na-record nila lahat yun. Matibay na matibay yun, mga kababayan. Doon pa lang wala na, tagilid na si Digong. Tiniyak naman ng DOJ na hindi maabsuelto si Garma sa reklamong murder at frustrated murder kaugnay ng pagpaslang sa dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ayan. So, ibig sabihin, pinadeport siya galing Amerika, papuntang Pilipinas, supposed to be, nasa kulungan siya. Kanya lang, iniling ng ICC na magtistigo. So, ngayon, hawak po siya ng ICC. May sinabi po si Secretary Remulla, mga kababayan, na much better doon si Garma mag-stay, no? Doon sa sa dahik. Nanganganib ang buhay niya dito. Kahit sabihin mo nakakulong yan, baka titirahin pa yan. Di ba? Ayan Garma, titistigo sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. SOJ. Goes. Nako, mga bes. Ano po ang kapalagayan nyo dito? Kaya abangan po natin sa paglilitis kay Digong. Pero mayroong balita, mga bes. Di ba ang paglilitis kay Digong September 2023 na postpone po yun, mga bes. Ito. So yun, mga bes, sabi po ng News 5, unfit to stand trial. Di ba 23 ng September ay siya po ay lilitisin ng ICC. The International Criminal Court has postponed the confirmation of charges hearing for former President Rodrigo Duterte to determine if he is medically fit to participate in pre-trial proceeding. Nako po! Ano po ang kapalagayan nyo? Hindi siya fit. Baka may sakit. No. Ayan
ICC delayed the 30 charge hearing for medical assessment. Naku, may sakit na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo mga bes, bilang kapwa Pilipino, nakakaawa din naman. Pero wala tayong magagawa. Batas is batas. Kailangan niya panugitin yung mga nangyayari nung panahon niya. Yan, karamihan ng iba, sinasabi nila, abusing power, yung ginagawa niya. Tingnan nyo, ang lahat ng malapit kay Digong, nakakulong, may kinaso. 'Di ba? Lalo na si Kibuloy. Kaya nga sabi ko, instant karma. Basahin natin para kumpleto detalyado, okay? Tuloy, September 8, 2025, the International Criminal Court, ICC, has postponed the confirmation of charges hearing for former President Rodrigo Duterte to determine if he is medical fit to participate in free trial proceedings. Baka magdadrama na naman siya doon sa witness stand, mga kababayan. Agay! Originally set for September 23, the hearing was vacated after Duterte's defense sought an indefinite adjournment, citing his alleged inability to stand trial. Oh my God, mahina ang tone ni dating Pangulong Digong, guys. Hindi niya kayang tumayo. Ay nako, ganyan pag mayroong mga talagang mabigat na kaso, tapos yung kakaharap mo, tatayo ka sa harapan ng korte. Nako po, laging dahilan is may sakit, medical issue, ganon. 'Di ba? The ICC Pretrial Chamber I granted a limited postponement to Judge Maria del Socorro Flores Leara issued a dissenting opinion saying that the request should have been denied and proceedings should have continued. Agoy. Titingnan natin, guys, kung baka magbago ito, no? Siguro kung talagang mayroong medical certificate na ipakita talaga na hindi talaga kaya, di ba, hindi naman kailangan yung yung doktor doon. May doktor sila doon sa loob ng ICC, kaya nakamonitor yan si Digong. Di ba? Alaga nga yan si Digong, napakaswerte niya, ganda niya nga higaan niya aircon pa, saan kayo makakita niyan? Para sang prinsipe doon. At kompleto yung medical check-up niya. Kaya malalaman natin yan if ito matutuloy o hindi. The majority of the chamber ruled the additional time was needed to address the adjournment request and related matters before setting a new date. Nako. Without prejudice to the forthcoming decision on the adjournment request, parties and participants shall be ready to immediately resume the proceedings on the confirmation of the charge should Mr. Duterte be found fit to participate in these proceedings, said the ICC. Alam mo, ready ng ICC, mga kababayan, kasi yung mga witness galing dito sa Pilipinas, yung mga kamag-anak, na-submit na sa ICC, mga kababayan. Kaya ready na. Plus ito si Garma, nako po. Palagay ko hindi talaga makakaligtas ito si Digong. Makukulong yan, maniwala kayo sa dami, sa lakas ba naman ng ebidensya. Si Las Cañas na lang, pag yun ang nagsalita, oh my goodness. The confirmation of the charges hearing will determine whether there is sufficient evidence to establish substantial grounds that Duterte committed the alleged crimes. If confirmed, the case will proceed to trial. Goes. Duterte was arrested on March 11. The International Criminal Court Police Organization Interpol issued a diffusion notice alerting the Philippines about the ICC warrant. Akala ko ba sabi ng mga DDS illegal? So, yan, bakit yan? 'Di ba? Ano sabi? March 11, inaresto si Digong after the International Criminal Court Police Organization Interpol issued a diffusion notice alerting the Philippines about the ICC warrant. Agoy. He is accused of crimes against humanity over his bloody war on drugs, with at least 43 killings directly linked to the charges. Human rights groups estimated the number of victims could reach as high 30,000. Yung iba kasi dyan, guys, walang record.
O, di ba? Eh, siyempre, ano yan eh. Alam naman ni Digong ang maaring mangyayari sa kanya. Why? Kaya nga nag-withdraw siya sa ICC. Kasi alam niya. Kaya walang record yung mga 30,000 yan. Ano ang may record? Yung 43 lang, kahit sabihin po 43 people, brutal po yan. Ano yan, aso? Para basta-basta ka na lang pumatay. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Well, hintayin po natin ano magiging desisyon ng ICC this coming 2023, baka magbago pa. Dahil unfit nga siya na tumayo or umaten sa araw na yan dahil nga sa kanyang kondisyon. Maybe kulang sa pintayan, mga bes. Well, anyway, good luck na lang. No? Ganun talaga. Nakakalungkot, bakit kanyo? Biro mo lilisitin yung dating pinuno doon sa ibang bansa. Sino ang kalaban niya? Kapwa niya ring Pilipino. Yun ang masaklap. Maawa man tayo. Siyempre, kapwa natin Pilipino yan. Pero ano magagawa natin, guys? Sige nga, ano magagawa natin? Sino ang mas papanigan nyo? Doon ako sa sinabi ng Pangulo. Sino mas papanigan nyo? Ang sambayan ng Pilipino o isang tao lang? Natural yung sambayan ng Pilipino. Yun ang words ng Pangulo. You see? Kaya wala tayong magagawa eh. Kailangan niya managot is managot. Mayroon tayong Panginoon na nakatingin sa atin. Kaya gumawa tayo ng kabutihan. Masarap mabuhay. Na wala kang naapakan ng tao. Ganun lang kasimple yun eh. Ito, abusing power kasing ginawa niya eh. Brutal. Nakaakala mo walang katapusan. Kaya yan tuloy. Minura niya ang Diyos. Ito po ang karma na dumating sa buhay niya. Mayroon pa yan. Mayroon pa yan. So yun mga bes. Kayo na pong bahala magkomento. See you again on my next upload. Kaabang-abang yan dahil magte-testify si Garma, Las Cañas, Matubato at si Asyerte o mayroon pang iba. Thank you guys. See you again. Bye. Yan babus. God bless Philippines.